ito ay usong-uso sa mga estudyante, lalo sa mga elementary, ay kinukuha ang kanilang mga family tree. At siyempre, nakahanda dyan ang kanyang mga parents na tulungan kung saan niya ba nagmula ang kanilang pamilya hanggang sa mga ninuno at kung ano pa ang mga pinagmulan at kasaysayan pa nito. So, ang ating devotion po ngayon ay knowing where you belong. Alamin kung saan ka nabibilang. Ito po ay matagpuan natin sa Ezra chapter 2 verse 1 na ganito po ang sinasabi. Ito ang listahan ng mga dinalang bihag sa lalawigan ng Babylonia na bumalik sa Jerusalem at sa kanilang bayan sa Huda. Nanirahan ng kanilang mga pamilya sa Babylonia mula pa nang ang mga ito ay dalhin bihag doon ni Haring Nebuchadnezzar. Itong binanggit natin sa Biblia, sa mga talata na ito, ngayon ay may mahalagang listahan ng mga pangalan. Tulad ng mga estudyante, tulad po natin, napakahalaga po ang mga listahan kung saan talaga tayo nabibilang. Ang mga talaangkanan at iba pang mga listahan tulad nito ay pangkaraniwang gumagawa ng kawili-wiling pagbabasa. Minsan, gusto nga natin ay ungkatin pa kung saan tayo nagmula. Total, kakaunti lang alam natin tungkol sa karamihan ng mga taong nakalista sa Biblia. Pag hindi tayo masyado nagbabasa ng banal na kasulatan, ay hindi tayo nagiging pamilyar sa mga karakter ng Biblia o ginamit ng Panginoon Diyos. Ang kanilang mga aksyon, pag-asa at mga pangarap, lahat ng iyon ay nawawala sa kasaysayan. At mayroon lang naman tayong mga pangalan. At minsan, ay halos pangalan na lang ang alam natin pero hindi natin alam ang ugat na pinagmulan. Tulad po natin, kilala natin ang ating lolo at ang lola, pero sa katunayan, hindi naman natin alam kung anong pinagmulan o kung anong kasaysayan ginawa nila noong mga panahon ngayon. Ngunit, kasama sa Biblia ang listahang ito dahil nakakatulong ito sa mga susunod na henerasyon na makita kung paano sila konektado sa mga tinapon at magkaroon ng lugar sa mga tao ng Diyos sa kasaysayan. Sa Biblia ay hindi importante at hindi ito nakakatulong minsan, pero sa pagkakataon na tayo ay kailangan magbasa ng banal na kasulatan upang ma-refresh natin kung anong ginawa ng kaligtasan noong panahon na sila ay mga tauhan ng ating Panginoon Diyos. Pagkakatulad ngayon, maraming tao ang nasumpungan na makabuluhan ng kasaysayan sa kanilang family tree at pag-aaral ng mga bagay tungkol sa kanilang mga ninuno at hindi pa nila ito nakikilala noon. Mahalaga sa atin, kaya po sa eskwelahan ay gano'n na lang po ang pag-aalam ng mga teacher o may subject talaga po na kailangan alam mo ang iyong family tree. Although, sa prepa lang o kindergarten ay binabanggit at inaaral na po ang family tree. Ganun po, ganito ka makahulugan kung paano natin tunghayan o balik tanaw natin ang ating mga pinagmulan. Makakatulong ito sa mga tao na malaman ang tungkol sa kanilang pagkakilanlan at maging ang ilan ang mga lugar at pinanggalingan ng kanilang mga ninuno. Mahalaga po sa atin na tayo ay ugatin natin ang ating pinagmulan. At kung maaari at hindi na natin ito maugat ang mga kasaysayan pa na ito, ay tayo po ang magsimula ng maganda nating kasaysayan upang sa susunod nating mga henerasyon ay ito may pamana natin, may legacy po tayo. Kailangan gumawa po tayo na naayon sa kalooban ng Diyos. Huwag po dun sa nais lang po natin. Isa sa mga dakilang larawan ng kaligtasan sa Biblia
na tayo ngayon ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang, ito ang pinakamahalaga sa lahat, yung maipamana natin ang pananampalatayang pagkakilala natin sa Panginoong Kristo sa ating mga anak, sa ating mga apo, at susunod na mga henerasyon. Kung ilalagay mo ang iyong pananampalataya kay Kristo, ikaw ay inampon bilang anak ng Diyos, kabilang ang ating mga pamilya sa pamilya ng Diyos. Ito ang magandang balita para sa lahat. Maari din itong magbigay ng kaaliwan sa sinumang maaring madama ang kanilang mga nakaraang aksyon. Mga kapatid, mahalaga po nung ating family tree ay nandun tayo, kabilang tayo sa ating Panginoon Diyos. Pangwakas, kay Jesus, binigyan tayo ng Diyos ng isang lugar upang mapabilang at tunay na ganap. Mga kapatid, ngayon alam natin kung saan tayo nakabilang sa pamilya ng Diyos. At kung ikaw, nadama mo na ikaw ay isolated sa Panginoon Diyos, hindi pa huli ang lahat. Gumawa ka ng istorya, gumawa ka ng legacy na ipapamana mo sa susunod na henerasyon dahil ang Diyos ang siya nating tunay na tahanan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen. At Amen.